Si Lawrence ay lumaki sa isang squatter area sa syudad ng Caloocan, isang lugar na puno ng masikip na mga bahay at maruruming kalsada. Ang kanyang nanay si Linda ay palagi namang lasing at bihira siyang bigyan ng pagkain. Sa murang edad pa lamang natutunan na ni Lawrence kung paano mag-survive sa araw-araw na hirap ng buhay. Tuwing gabi, maririnig ni Lawrence ang lasing na boses ng kanyang nanay na nagmumura at sinisisi siya dahil sa paglayas ng kanyang tatay. Kung hindi ka lang sana ipinanganak, hindi sana ako iniwan ng tatay mo. Madalas na sigaw ni Linda habang hawak ang isang bote ng alak. Si Lawrence kahit bata pa ay naiintindihan na ang galit ng nanay ay bunga ng kawalan ng pagmamahal at pagkamuhi sa sitwasyon ng kanilang buhay. Isang araw nagising sa Lawrence at napansin niyang hindi lasing ang kanyang nanay. Nakupo si Linda sa sala. May kausap sa telepono at halatang masaya. Oo mahal, maya-maya, magkikita tayo. Maririnig niyang sinabi ng ina. Hindi niya ito inistorbo at naghintay na lamang sa isang tabi. Sa wakas natapos din ang pag-uusap ng kanyang nanay. Tumingin ito kay Lawrence ng may matalim na mata. O anong kailangan mo? Masungit na tanong ni Linda. Gutom na po ako, Nay. Mahinang sagot ni Lawrence. Nandiyan sa kusina, maghanap ka ng makakain. Sagot ni Linda, sabay akyat sa itaas. Huwag mo akong istorbehin, matutulog ako. Nagpunta si Lawrence sa kusina at nakita niya ang isang piraso ng pandesal at kalahating pritong itlog. Kahit halatang tira-tira na lamang ito, natuwa pa rin siya dahil sa may pagkain siya. Habang kumakain, naisip niyang makaranasan ng kanyang mga kalaro sa eskwelahan. Naalala niya ang kwento ni Arnel, isa sa kanyang mga kaibigan, tungkol sa kanilang klase sa science. Ang saya sa school, Lawrence. Maraming tao. At may natutunan pa kami tungkol sa mga bituin. Kwento ni Arnel habang naglalaro sila ng tumbang preso. Talaga? Nakakainggit naman, sana makapag-aral din ako. Sagot ni Lawrence na may halong inggit. Hindi nagtagal narinig niyang muli ang tawag ng kanyang nanay mula sa itaas. Lawrence! Kuhanan mo nga ako ng tubig. Agad na tumakbo si Lawrence at dinala ang isang basong tubig sa kanyang nanay. Nang ibigay niya ito, hindi man lang siya tinignan ni Linda. Maglinis ka nga pala doon sa sala. Nakita ko ang kalat-kalat na naman. Utos nito. Kahit pagod sumunod si Lawrence, sinimulan niyang ayusin ang mga bote ng alak at linisin ang mga kalat sa sahig. Habang naglilinis, naririnig niya ang tawanan ng mga bata sa labas. Naglalaro at masayang-masaya. Pinapangarap niya na sana, balang araw, maranasan din niya ang ganitong kasiyahan. Habang lumalaki si Lawrence, lalong tumitindi ang galit at pagkamuhi ng kanyang nanay sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang pagmamahal ng bata sa kanyang nanay. Sa tuwing lasing si Linda, siya ang nag-aalaga rito. Tinutulungan itong umayos ng higa at nililinis ang mga suka at natapong alak. Minsan kapag wala nang makain, kinakain na lamang niya ang mga natirang pulutan ng kanyang nanay, tulad ng mani at chichirya, para maibsan ang gutom na nararamdaman. Isang gabi habang nasa kalagitnaan ng kanyang pangarap, bigla niyang narinig ang sigaw ng kanyang nanay. Lawrence, bumangon ka dyan at hanapan mo ako ng makakain. Agad na tumayo si Lawrence at nagpunta sa kusina. Walang laman ang ref, maliban sa ilang piraso ng tinapay at isang lata ng sardinas. Iniinit niya ito at dinala sa kanyang nanay. Yan lang ba? Anong klaseng pagkain to? Galit na sigaw ni Linda. Pasensya na po, Nay, wala na pong iba eh. Mahinang sagot ni Lawrence habang nakayuko. Palpak ka talagang bata ka, wala kang silbi. Sigaw ni Linda bago itulak ang bata palayo. Sa kabila ng lahat, hindi nawala ang pangarap ni Lawrence na magkaroon ng magandang buhay. Palagi siyang nakatingin sa mga bituin tuwing gabi. Iniisip na balang araw, makakawala rin siya sa impyernong kinalakihan niya. Naniniwala siyang darating ang araw na matutupad din ang kanyang mga pangarap, kahit gaano man kahirap ang buhay. Minsan habang naglilinis ng bahay, nakakita si Lawrence ng isang lumang larawan ng kanyang nanay noong bata pa ito. Nakangiti si Linda sa larawan, kasama ang kanyang mga magulang. Naalala ni Lawrence ang kwento ng kanyang nanay tungkol sa masayang buhay nila noon bago pumasok ang kanyang tatay sa kanilang buhay. Ang saya niyo po pala noon, Nay. Bulong ni Lawrence sa kanyang sarili habang tinitignan ng larawan. Naisip niya na kahit gaano kahirap ang kanilang buhay, hindi siya susuko. Nagpatuloy siya sa pagtulong sa kanyang nanay. Umaasang balang araw magbabago rin ito at matututunan siyang mahalin.
Higit sa lahat, umaasa siyang balang araw, makakapag-aral din siya at magkakaroon ng pagkakataon na baguhin ang kanyang kapalaran. Makalipas ang ilang linggo mula nang huling maglasing si Linda, napansin ni Lawrence ang malaking pagbabago sa kanyang nanay. Hindi na ito palaging galit at hindi na rin siya sinisigawan ng masasakit na salita. Bagaman hindi siya gaanong pinapansin, masaya na rin siya na hindi siya pinapahirapan ng kanyang nanay. Isang hapon habang pauwi si Lawrence mula sa pakikipaglaro sa mga kaibigan niyang galing eskwela, nagdesisyon siyang tanungin ng nanay kung kailan siya pwedeng mag-aral. Kabang-kaba si Lawrence habang papalapit sa ina. "Nay," mahinang tawag ni Lawrence habang nakatayo sa harap ni Linda na nag-aayos ng mga damit. "O bakit?" tanong ni Linda nang hindi tumitingin sa anak. "Kailan po kaya ako pwedeng mag-aral, Nay?" tanong ni Lawrence, halatang kinakabahan. Saglit na napatahimik si Linda at tumingin sa anak. Tila ba may iniisip ito? "Gusto mo na bang mag-aral?" tanong ni Linda at biglang umiti. "Opo, Nay," sagot ni Lawrence na may halong saya at pag-asa sa boses. "O sige, gagawa ko ng paraan," sagot ni Linda habang tumatango. "Halika na, kumain na muna tayo." Masayang-masaya si Lawrence noong gabi na iyon. Habang nagluluto si Linda, masipag siyang tumulong. "Salamat po, Nay," sabi ni Lawrence habang inaabot ang mga sangkap sa nanay. Kinabukasan, inaya ni Linda si Lawrence na lumabas. "O tara, Lawrence, punta tayo sa eskwelahan para malaman natin kung kailan ka pwedeng magsimula," sabi ni Linda. Excited na sumama si Lawrence. Habang naglalakad sila sa daanan, hindi mapigilan ni Lawrence ang mapatingin-tingin sa paligid. Unang beses niyang makakita ng mga jeep at malalaking gusali. "Ang dami palang tao dito, Nay," sabi ni Lawrence na may halong pagtataka. Ngumiti si Linda. "Oo, maraming tao dito sa labas ng ating lugar." Sumakay sila sa jeep. Habang nasa biyahe, hindi mapigilan ni Lawrence ang mapangiti. "Nay, ang saya pala sumakay sa jeep," sabi niya. "Oo, Lawrence, malapit na tayo," sagot ni Linda. Matagal-tagal ang kanilang biyahe. Umabot ito ng halos kalahating oras. Pagkababa nila, tinanong ni Linda si Lawrence. "Malapit na tayo pero gusto mo bang kumain na muna?" "Opo, Nay," sagot ni Lawrence. Kahit na excited na ang bata na makapagsimula sa pag-aaral, ay mas nanaig sa kanya ang pakiramdam ng gutom dahil hindi pa rin sila nag-aalmusal noong araw na iyon. Inaya ni Linda ang bata na pumasok sa isang karinderya. "Sige, umupo ka na muna dyan, ako na ang order," sabi ni Linda. Naiwan si Lawrence sa lamesa at nagpaikot-ikot ang mata niya sa mga bagong bagay na nakikita. Iba't ibang mga uri ng gusali, sasakyan at itsura ng mga tao ang kanyang nakita. Maya-maya pa napansin niyang matagal nang hindi bumabalik ang nanay niya. Naghintay siya ng isang oras pero hindi pa rin bumabalik si Linda. Sa bawat minutong lumilipas ay mas tumitindi ang pag-aalala ni Lawrence patungkol kung nasaan na nga ba ang kanyang nanay. Dahil may mga customer nang uupo sa lamesa, pinatayo ng tendera si Lawrence. "Iyo, nasaan ang nanay mo?" tanong ng tendera. "Pinaghihintay po ako ni Mama, sabi niya po order lang daw po siya," sagot ni Lawrence. "Ay hala, wala pang ma-order sa amin na babae," sabi ng matandang tendera. "Mukhang iniwan ka na ng nanay mo," dagdag pa nito, na labis na ikinabigla ng bata. Napaiyak si Lawrence. "Hindi po, babalik po siya. Sinabi niya po na babalikan niya ako," nanginginig na sabi ni Lawrence habang pinipigilan ng mga luha. "Halika na muna rito, Iyo," sabi ng tendera. "Hintayin na lang natin siya dito, okay?" Nagpunta ang tendera sa telepono at tumawag sa mga opisyal. "Hello po, officer. May bata dito na mukhang iniwan ng nanay niya," sabi niya. Dumating ang mga polis at tinanong si Lawrence. "Anong pangalan ng nanay mo?" tanong ng isa sa mga opisyal. "Linda po," sagot ni Lawrence. "Alam mo ba kung saan kayo nakatira?" tanong ng opisyal. "Sa squatter area po," sagot ni Lawrence habang patuloy ang pag-iyak. Nagtinginan ng mga pulis at ang matandang tendera. Dahil hindi sapat ang impormasyon na nakuha nila sa bata, ay hindi magawang matulungan ng mga pulis si Lawrence. "Iho, maghintay ka na lang muna dito. Iimbestigahan na muna namin ito," sabi ng isang opisyal. Naiwan si Lawrence sa karinderya, patuloy na umiiyak. "Nay, nasaan ka na? Babalikan mo pa ba ako?" bulong niya sa sarili.
Lumipas ang oras at hindi pa rin bumabalik si Linda. Si Lawrence sa kabila ng pangamba ay patuloy na umaasang babalik ang kanyang nanay. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, unti-unti niyang nararamdaman ang takot at pangungulila. Sa ilalim ng maingay na paligid ng karinderya, tumingala si Lawrence at pinagmasdan ng mga tao. Ang bawat isa ay abala sa kanika nilang ginagawa. Tila walang pakialam sa isang batang iniwan na katulad niya. Sa kabila ng lahat, patuloy na umasa si Lawrence na darating ang nanay niya at kukunin siya. Ngunit habang lumilipas ang oras, ang pag-asang ito'y unti-unting napapalitan ng lungkot at pangamba. Sa puntong ito, naunawaan ni Lawrence ang kalupitan ng kapalaran. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili siyang matatag at puno ng pag-asa. Sa kanyang murang edad, natutunan niyang harapin ang hirap ng buhay ng mag-isa. Umaasang balang araw makakamit niya ang kanyang mga pangarap. Sa pag-iwan sa kanya ng nanay niya, natutunan ni Lawrence ang halaga ng pagtitiwala sa sarili at ang lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Habang patuloy na naghihintay, naisip ni Lawrence ang lahat ng kanyang mga pangarap. Bagaman masakit ang pag-iwan ng kanyang ina, nanatili siyang puno ng pag-asa. Alam niyang balang araw makakamit din niya ang kanyang mga pangarap. Sa ngayon, ang mahalaga ay magpatuloy at huwag sumuko. Habang lumilipas ang mga oras, nanatiling nakaupo si Lawrence sa lamesa ng karinderya. Umaasang babalik ang kanyang nanay, ngunit sumapit na ang gabi at hindi pa rin ito nagpapakita. Dahil magsasarado na ang karinderya, hindi malaman ng tendera kung ano ang gagawin sa bata. Ano ba itong nangyayari? Bulong ng tendera sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Lawrence. Nakita niyang walang ibang matutuluyan ng bata, kaya't napagdesisyonan niyang patulugin muna ito sa kanyang bahay. Lumapit ang matanda kay Lawrence. Iyo, anong pangalan mo? Tanong ng Ali. Lawrence po. Sagot ng bata na may halong kaba. Ako nga pala si Teresa pero pwede mo akong tawaging Aling Teresita. Pakilala ng Ali. Halika, sumama ka muna sa akin sa likod. Sinundan ni Lawrence si Aling Teresita sa likod ng karinderya kung saan naroon ang kanyang maliit na bahay. Wala kang ibang matutuluyan, Lawrence? Tanong ni Aling Teresita habang binubuksan ng pinto. Wala po, Nay. Sagot ni Lawrence na nag-uumpisang umiyak muli. Hindi ko po alam kung nasaan po ang nanay ko. Naisip ni Aling Teresita na hindi pwedeng pabayaan ang bata sa ganitong sitwasyon. Huwag kang mag-alala, dito ka muna. May bakante akong kama sa loob. Sabi niya na may halong awa at pagmamalasakit. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang tiyan ni Lawrence. Mukhang gutom ka na ha, sabi ni Aling Teresita na may ngiti. Sandali lang, maghahanda ako ng makakain mo. Pagbalik ni Aling Teresita, dala niya ang isang pinggan na may kanin, adobo at gulay. Ibang-iba ito sa madalas na inuulam ni Lawrence na sardinas o noodles. Kain ka na muna, Lawrence. Alok ni Aling Teresita. Nabigla si Lawrence sa pagkain at dahil sa gutom, mabilis niyang naubos ang lahat. Ang sarap po, sabi ni Lawrence habang umungiya. Salamat po, Aling Teresita. Tawagin mo muna akong nanay habang wala pa ang totoo mong nanay, sabi ni Aling Teresita na may ngiti. Bakit nga pala iniwan ka ng nanay mo sa karinderya? Hindi ko po alam. Sagot ni Lawrence na nag-uumpisa yung umiyak muli. Sabi niya o-order lang siya ng pagkain pero hindi na po siya bumalik. Hinaplos ni Aling Teresita ang ulo ng bata. Huwag kang mag-alala, iho. Dito ka na muna sa akin habang hinahanap pa ang nanay mo, sabi niya. Naging komportable si Lawrence sa bahay ni Aling Teresita. Kinabukasan, nagising siya sa amoy ng bagong lutong pagkain. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Nakita niya si Aling Teresita na nagluluto sa kusina. Magandang umaga po, bati ni Lawrence. O magandang umaga, Lawrence. Halika, kain na tayo. Anyaya ni Aling Teresita. Wala pa ring balita mula sa mga opisyal tungkol sa nanay mo pero huwag kang mag-alala. Dito ka na muna sa akin. Salamat po, Nay, sabi ni Lawrence na nakangiti. Ano po bang ang maitutulong ko? Marami tayong gagawin sa karinderya. Ako ang magluluto at ikaw naman ang magsasandok at maghahatid ng mga order sa mga customer, sabi ni Aling Teresita. Nagpatuloy ang mga araw at si Lawrence ay naging katuwang ni Aling Teresita sa karinderya. Habang nagluluto si Aling Teresita, si Lawrence naman ang nag-aasikaso ng mga customer. Naging magaan ang pakiramdam ni Lawrence sa bagong tahanan at trabaho niya. Isang araw habang naghahain ng pagkain,
Napansin ni Aling Teresita ang lungkot sa mukha ni Lawrence. O bakit parang malungkot ka, Lawrence? Tanong niya. Wala pa po kasing balita sa nanay ko. Sagot ni Lawrence na nakayuko. Baka iniwan niya na po talaga ako. Niyakap ni Aling Teresita ang bata. Huwag kang mag-alala, Lawrence. Meron ka ng bagong pamilya dito. Ako na ang bahala sa'yo. Sabi niya. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting tinanggap ni Lawrence na baka hindi nababalik ang kanyang nanay. Naging masigla siyang katulong ni Aling Teresita sa karinderya. Natuto ng iba't ibang mga bagay at nagkaroon ng bagong karanasan. Lawrence, pakidala nga itong sinigang sa mesa. Utos ni Aling Teresita habang naghahain ng pagkain. Opo, Nay. Masayang sagot ni Lawrence habang dinadala ang pagkain sa mesa ng customer. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang nasasanay si Lawrence sa kanyang bagong buhay bilang katuwang ni Aling Teresita sa karinderya. Masaya siya sa kanyang bagong tahanan at sa bagong pamilya na bumubuo ng kanyang bagong mundo. Isang gabi habang nag-uusap sina Lawrence at Aling Teresita, nagtanong ang bata. Nay, bakit niyo po ako tinulungan? Ngumiti ang matandang si Teresita at sumagot. Nakikita ko kasi sa iyo ang aking mga anak noong bata pa sila. Alam ko ang pakiramdam ng walang mag-aalaga kaya gusto ko dito ka na muna sa akin habang hindi pa bumabalik ang nanay mo. Salamat po, Nay. Sagot ni Lawrence na may halong saya at pasasalamat. Sa bawat araw na nagdaraan, lalong tumitibay ang samahan ni Lawrence at Aling Teresita. Bagaman iniwan ng nanay, natagpuan niya ang pagmamahal at pagkalinga sa isang taong handang magbigay ng bagong pag-asa sa kanya. Patuloy na naging katuwang ni Aling Teresita si Lawrence sa karinderya. Natuto siyang magluto, mag-asikaso ng mga customer at maging mas responsable sa kanyang mga gawain. Unti-unting natutunan ni Lawrence na tanggapin ang bagong buhay na ibinigay sa kanya ni Aling Teresita. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok na dinadaanan niya, natutunan ni Lawrence na hindi sumuko at patuloy na lumaban sa buhay. Sa tulong ng matandang si Teresita, natagpuan niya ang bagong tahanan at bagong pag-asa. Lawrence, natutunan mo na ba ang pagluluto ng adobo? Tanong ni Aling Teresita isang umaga. Opo, Nanay. Pwedeng-pwede na po akong magluto ng sarili kong adobo. Sagot ni Lawrence na may halong pagmamalaki. Naku, ang galing mo talaga, Lawrence. Balang araw siguradong magiging magaling kang chef. Sabi ni Aling Teresita na may ngiti. Habang patuloy na natututo si Lawrence sa karinderya, unti-unti niyang natututunan ng tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Bagaman iniwan ng kanyang ina, natagpuan niya ang isang bagong nanay sa katauhan ni Aling Teresita na handang magbigay ng pagmamahal at kalinga sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Aling Teresita na may mga pagkakataon na tulala si Lawrence. Madalas niyang makita ang bata na nakatingin lamang sa mga estudyanteng dumadaan malapit sa kanilang karinderya. Nakikita niya sa mga mata ni Lawrence ang pagnanais na makapag-aral. Isang gabi habang nagliligpit sila ng mga gamit sa karinderya, nagpasya si Aling Teresita na kausapin si Lawrence tungkol dito. Lawrence, napapansin kong madalas kang tulala kapag may mga estudyanteng dumadaan. Gusto mo bang mag-aral? Tanong ni Aling Teresita habang iniaayos ang mga upuan. Saglit na tumigil si Lawrence at tumingin sa kanya. Nay, okay na po ako kahit di na mag-aral, bas gusto ko pong makatulong sa inyo dito sa karinderya. Sagot niya na may halong lungkot at pag-aalala. Ngumiti naman si Aling Teresita. Alam kong gusto mong makatulong pero mahalaga rin na matuto ka. Hindi naman ibig sabihin na mag-aaral ka sa eskwela hindi ka na makakatulong dito. Kahit po ganun, Nay, baka mahirapan po kayo kung mag-aaral ako. Paliwanag ni Lawrence. Napag-isipan ni Aling Teresita. Alam niyang hindi gaanong mataas ang kita ng karinderya pero gusto niyang mabigyan ng magandang kinabukasan si Lawrence. Isang gabi habang nagpapahinga sila, napagpasya niya na turuan si Lawrence ng mga aralin kahit sa bahay lamang. Lawrence, simula ngayon tuwing gabi matapos ang trabaho at kapag wala tayong customer, tuturuan kita. Sabi ni Aling Teresita na may determinasyon. Nay, hindi na po kailangan, ayos lang po ako. Sagot ni Lawrence pero nakita ni Aling Teresita ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Lawrence. Retiradong guro ako. Kayang-kaya kitang turuan. Sagot ni Aling Teresita na may ngiti. Magsisimula tayo sa pagbabasa at pagbibilang, okay ba?
Tuwing gabi matapos ang trabaho, nag-aaral si Lawrence kasama si Aling Teresita. Sa simula, natutunan niya ang mga pangunahing aralin tulad ng alpabeto at mga numero. A, B, C, D. Binabasa ni Lawrence habang tinuturuan siya ni Aling Teresita. Good, Lawrence, good job. Mabilis kang matuto. Papuri ni Aling Teresita. Salamat po, Nay. Gusto ko po talagang matutunan ito eh. Sagot ni Lawrence na may ngiti. Habang lumilipas ang mga linggo, natutunan ni Lawrence ang pagbabasa at pagbibilang. 1, 2, 3, 4. Binilang ni Lawrence ang mga numero habang nakatingin sa mga papel na binibigay ni Aling Teresita. Magaling, Lawrence. Mukhang matalino ka talaga. Sabi ni Aling Teresita na puno ng saya. Hindi nagtagal pinalawak ni Aling Teresita ang mga aralin ni Lawrence. Tinuruan niya ito ng iba't ibang uri ng sasakyan, karne at mga pangalan ng mga bagay. Ito ay jeepney. Ito naman ay bus. Sabi ni Aling Teresita habang pinapakita ang mga larawan sa libro. Ano po ang tawag dito? Tanong ni Lawrence habang tinuturo ang larawan ng tricycle. Yan ay tricycle. Sagot ni Aling Teresita. Good job, Lawrence. Natatandaan mo na lahat ng tinuturo ko. Mabilis po ako matuto dahil magiling kayong magturo, Nay. Sagot ni Lawrence na puno ng tuwa. Ganito ang naging buhay nila Lawrence sa loob ng 2 taon. Tuwing umaga, tinutulungan ni Lawrence sa Aling Teresita sa karinderya. Lawrence, pakidala nga itong sinigang sa mesa. Utos ni Aling Teresita habang naghahain ng pagkain. Opo, Nay. Sagot ni Lawrence habang masiglang inihahatid ang pagkain sa mesa ng customer. Sa tuwing walang customer, nag-aaral si Lawrence. Ano ang mga uri ng karne na madalas nating ginagamit sa pagluluto? Tanong ni Aling Teresita habang nagliligpit ng mga damit. Manok, baboy, baka at isda po. Mabilis na sagot ni Lawrence. Mabuti, natatandaan mo na lahat. Sabi ni Aling Teresita na may ngiti. Naging masaya at puno ng pag-asa ang buhay ni Lawrence. Bagaman iniwan siya ng kanyang nanay, natagpuan niya ang isang bagong pamilya sa katauhan ni Aling Teresita. Natutunan niyang hindi hadlang ang kahirapan upang makamit ang mga pangarap. Isang gabi habang nag-aaral sila, napaisip si Aling Teresita. Lawrence, kung sakaling magkaroon tayo ng sapat na pera, gusto mo na ba talagang mag-aral sa school? Tanong niya. Opo, Nay, gusto ko pong mag-aral, pero masaya naman na po akong natututo ako sa inyo eh. Sagot ni Lawrence. Tandaan mo, Lawrence, hindi lang eskwelahan ang makakapagbigay sa iyo ng kaalaman. Ang mahalaga ay ang patuloy na pag-aaral at pagnanais mo na matuto. Sabi ni Aling Teresita na may ngiti. Salamat po, Nay. Malaki po ang natututunan ko sa inyo. Sagot ni Lawrence na puno ng pasasalamat. Habang patuloy ang kanilang pagsasama, unti-unti nang nasasanay si Lawrence sa kanyang bagong buhay. Naging masaya siya sa pagtulong sa karinderya at sa mga aralin na natututunan niya mula kay Aling Teresita. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang tumitibay at nagiging mas masipag sa kanyang mga gawain. Sa paglipas ng mga taon, naging masaya at puno ng pag-asa ang buhay ni Lawrence sa piling ni Aling Teresita. Ngunit noong 11 taong gulang pa lamang si Lawrence, napansin niyang unti-unting humihina ang matanda. Madalas na itong napapagod matapos lamang ang ilang minutong pagkakatayo at hindi na katulad ng dati ang kanyang sigla. Lawrence, mukhang rayuma na ito. Sabi ni Aling Teresita isang umaga habang hawak ang kanyang tuhod at nakaupo sa isang bangkito sa gilid ng karinderya. Nay, alam ko pong walang lunas ang rayuma pero gagawin ko po ang lahat para hindi ito lumala. Sagot ni Lawrence na puno ng pag-aalala. Salamat, anak. Alam kong magagawa mo ang lahat para tulungan ako. Sabi ni Aling Teresita na may ngiti. Ngunit kita ang pagod sa kanyang muka. Napagdesisyonan ni Lawrence na siya na ang magmamanage ng karinderya sa tulong ni Aling Teresita. Nay, ako na po ang mag-aasikaso ng lahat dito sa karinderya. Upo na lang po kayo at gabayan niyo po ako. Sabi ni Lawrence na puno ng determinasyon. Kung yan ang gusto mo, Lawrence, alam kong kaya mo to. Sagot ni Aling Teresita na may halong paghanga sa bata. Sinimulan ni Lawrence ang kanyang araw sa pamamagitan ng pagpunta sa palengke upang bumili ng mga kailangang sangkap para sa kanilang karinderya. Dahil madalas siyang sinasama noon ni Aling Teresita, kilala na siya ng mga tendero at tindera doon. Lawrence, ikaw na lang ba ngayon ang mamimili? Tanong ni Mang Sion, isang tendera ng gulay.
nang makita siyang dumating. Opo, Manang Sean, may sakit po kasi si Nay Teresita, sagot ni Lawrence habang pinipili ang mga sariwang gulay. Naku, kawawa naman si Aling Teresita. O ito Lawrence, dagdagan mo na itong mga gulay mo, libre na to, sabi ni Manang Sean na may halong malasakit. Ay naku, salamat po Manang, malaking tulong po ito sa amin, sagot ni Lawrence na may ngiti. Habang naglalakad sa palengke, marami ang lumapit kay Lawrence upang magbigay ng tulong. Lawrence, kumusta na si Aling Teresita? Tanong ni Mang Ben ang tendero ng karne. Heto po Mang Ben, mahina na po siya, pero ginagawa naman po namin ang lahat para hindi na lumalang nararamdaman niya, sagot ni Lawrence. O heto, dagdagan mo itong karne mo para kay Aling Teresita, sabi ni Mang Ben habang iniaabot ang dagdag na karne. Maraming salamat po Mang Ben, sabi ni Lawrence na puno ng pasasalamat. Nang makabalik si Lawrence sa karinderya, inihanda niya ang mga sangkap para sa pagluluto. Nay, nandito na po ang mga kailangan natin. Ano po bang una nating lulutuin? Tanong ni Lawrence habang inaayos ang mga gulay at karne. Simulan natin sa adobo anak. Ito ang paborito ng mga suki natin, sabi ni Aling Teresita habang nakaupo sa gilid at pinapanood ang bawat kilos ni Lawrence. Habang nagluluto si Lawrence, ginagabayan siya ni Aling Teresita. Lawrence, huwag mong kalimutang timplahan ng suka at toyo. Haluin mo na maayos para mas masarap, sabi ng matanda. Opo Nay, heto na po, nilalagyan ko na, sagot ni Lawrence habang maingat na hinahalo ang mga sangkap. Pagkatapos maluto ang adobo, agad itong hinain ni Lawrence sa mga customer. Lawrence, ang sarap naman ng luto mo, parang si Aling Teresita rin, sabi ng isang suki na kumakain. Ay, salamat po. Ginagabayan po kasi ako ni Nanay, sagot ni Lawrence na may ngiti. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang nagsipag si Lawrence sa kanyang mga gawain. Maaga siyang nagigising upang pumunta sa palengke. Nagluluto ng mga pagkain at nag-aasikaso ng mga customer. Sa bawat araw, kitang-kita niya ang dedikasyon at pagmamahal sa karinderya. Isang gabi habang nagpapahinga sila ni Aling Teresita, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga plano. Lawrence, proud na proud ako sa iyo. Hindi ko akalain na sa murang edad mo kaya mo na ang lahat ng ito, sabi ni Aling Teresita na may halong paghanga. Nay, lahat po ng ito ay para sa inyo. Kayo po ang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko. Salamat po talaga sa lahat, sagot ni Lawrence habang inahaplos ang kamay ng matanda. Lawrence, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako tatagal. Pero ang mahalaga, natutunan mo na ang lahat ng kailangan mong malaman. Ipagpatuloy mo ang paggawa ng mabuti anak, sabi ni Aling Teresita na may luha sa kanyang mga mata. Opo Nay, ipagpapatuloy ko po ang lahat ng tinuro niyo sa akin, sagot ni Lawrence na may luha rin sa kanyang mga mata. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti nang nasasanay si Lawrence sa kanyang bagong buhay bilang taga-manage ng karinderya. Bagaman may mga pagkakataong nahihirapan siya, hindi siya sumusuko. Ang bawat araw ay naging oportunidad para matuto at magpursige. Isang umaga habang naglalakad si Lawrence papunta sa palengke, napansin niya ang mga estudyanteng papasok sa eskwela. Napangiti siya habang naaalala ang kanyang pangarap na makapag-aral. Balang araw talaga makakapag-aral din ako, bulong niya sa sarili. Sa kanyang pag-uwi, dala ang mga bagong bili. Nakasalubong niya ang ilang mga kaibigan ni Aling Teresita sa palengke. Lawrence, kamusta na ang nanay mo? Tanong ni Manang Sean. Mahina pa rin po siya Manang, pero ginagawa namin ang lahat para hindi na po lumala ang kanyang kalagayan, sagot ni Lawrence. Naku, yan ang mabuti anak. O ito, iuwi mo na ulit itong gulay, sabi ni Manang Sean na may ngiti. Maraming salamat po Manang, malaking tulong po ito sa amin, sabi ni Lawrence na may ngiti din. Nang makauwi si Lawrence, agad niyang ipinakita kay Aling Teresita ang mga dalang gulay. Nay, maraming binigay ulit na tulong sa atin sa palengke. Marami po tayong lulutuing masarap, sabi ni Lawrence na may tuwa. Salamat anak, napakabuti ng mga tao sa atin. Ipagpatuloy mo ang paggawa ng mabuti Lawrence, sabi ni Aling Teresita na may ngiti. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo pang naging masipag si Lawrence sa kanyang mga gawain. Ang bawat araw ay naging pagkakataon upang ipakita ang kanyang pagmamahal at dedikasyon sa karinderya at kay Aling Teresita. Isang gabi habang nag-uusap sila ni Aling Teresita bago matulog, nagtanong ang matanda. Lawrence, anong pangarap mo sa hinaharap? Nay, sa totoo lang po, gusto ko po talagang makapag-aral at maging isang magaling na chef. Gusto ko pong palawakin ang karinderya natin at mas marami pang matulungan, sagot ni Lawrence na may ngiti.
Napakaganda ng pangarap mo, Lawrence. Alam kong makakamit mo yan basta't magpatuloy ka lang sa paggawa ng mabuti at pagsusumikap. Sabi ni Aling Teresita na may halong paghanga. Opo, Nay, gagawin ko po ang lahat para matupad po yung mga pangarap ko. Salamat po sa lahat ng iyong tinuturo sa akin. Sagot ni Lawrence na may ngiti. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang tumibay ang samahan ni na Lawrence at Aling Teresita. Bagaman may mga pagsubok, hindi sila sumuko. Ang bawat araw ay naging oportunidad upang magpatuloy sa paggawa ng mabuti at pag-abot sa kanilang mga pangarap. Noong 15 taong gulang si Lawrence, dumating ang isang malungkot na pangyayari sa kanyang buhay. Unti-unting nanghina ang katawan ni Aling Teresita at sa huli, tuluyan na itong pumanaw dahil sa katandaan. Si Lawrence na noon pa'y nasanay na sa piling ng matanda ay napaiyak ng gusto. Nay, bakit niyo po ako iniwan? Umiiyak na tanong ni Lawrence habang yakap-yakap ang malamig na katawan ni Aling Teresita. Nanghingi ng tulong si Lawrence sa kanilang mga kakilala para sa pagburol ni Aling Teresita. Marami ang nakiramay, lalo na't alam nila na si Lawrence lamang ang nag-iisang kamag-anak ng matanda. Kahit pa akala nila ay apo ito ni Aling Teresita. Hindi nila alam na kinukupkop lamang siya ng matanda. Sa gabi ng burol, maraming tao ang dumating upang magbigay ng pakikiramay. Sa gitna ng mga tao, napansin ni Lawrence ang dalawang babae na umupo sa harapan ng kabaong ni Aling Teresita. Lumapit siya sa isang kakilala upang itanong kung sino ang mga ito. Sino po sila? Tanong ni Lawrence habang tinuturo ang dalawang babae. Yan yung mga anak ni Aling Teresita. Sagot ng kakilala niya. Ngayon lang sila nagpakita matapos pumanaw yung nanay nila. Napatigil si Lawrence. Matagal niya nang naririnig ang mga kwento tungkol sa mga anak ni Aling Teresita. Pero ngayon na lang ito nakita. Habang lumilipas ang gabi, napansin ni Lawrence na hindi man lang umiyak ang mga anak ni Aling Teresita. Sa halip, normal na nagchichismisan lamang ang mga ito sa harap ng kabaong ng sarili nilang ina. Grabe, para bang wala lang sa kanilang nangyari. Bulong ng isang bisita. Oo nga, hindi man lang nagpakita ng lungkot. Sagot ng isa pa. Nang matapos ang burol, kinuha ng dalawang babae ang mga nakolekta nga buloy. Ito ang gagamitin natin para sa pagpapalibing kay nanay. Sabi ng isa habang hawak ang sobre na puno ng pera. Matapos ang pagpapalibing kay Aling Teresita, agad na bumalik si Lawrence sa karinderya. Kasunod niya ang mga anak ng matanda na nag-uusap patungkol sa kanilang mga plano. Pagkakaperahan natin to, hati tayo. Sabi ng isa habang tinitignan ang paligid ng karinderya. Hindi naman natin kailangan ng matagal na proseso, ibenta na lang natin agad. Sagot ng isa pa. Hindi nila pinansin si Lawrence na nakatingin sa kanila at nakikinig. Nang lakasan niya ang loob na magtanong, nagpakita ng pagkamaliit ang dalawa. Ano na po ang mangyayari sa akin? Tanong ni Lawrence na puno ng pag-aalala. Mangyayari sa'yo? Hindi na namin problema yan. Sagot ng isa sa mga anak ni Aling Teresita na may halong galit. Umalis ka na rito, hindi ka namin kailangan. Pero saan po ako pupunta? Tanong ni Lawrence na nagpipigil ng luha. Hindi namin alam at hindi namin problema yun. Basta umalis ka na. Sagot ng isa pang anak habang itinatapon ng mga gamit ni Lawrence palabas ng karinderya. Walang magawa si Lawrence kundi sundin sila. Dinala niya ang kanyang mga gamit at naghanap ng matutuluyan. Nagpunta siya sa bahay ng mga kakilalaan nila Aling Teresita at nagmakaawang pansamantalang patulugin siya roon. Pasensya na Lawrence pero hindi talaga namin kayang kupkupin ka. Sapat lang ang kinikita namin para sa pamilya namin. Paliwanag ng isa sa mga kaibigan ni Aling Teresita. Pero wala na po kasi talaga akong mapupuntahan. Sagot ni Lawrence na may halong pagmamakaawa. Pasensya na talaga Lawrence, sana maintindihan mo. Sagot ng kaibigan habang isinasara ang pinto. Bumalik si Lawrence sa karinderya, ngunit natagpuan niyang nakasarado na ito. Gabi na noon at wala nang ibang mapuntahan. Umupo siya sa gilid ng kalsada. Yakap-yakap ang kanyang mga gamit habang umiiyak. Bakit po ako palaging iniiwan? Tanong ni Lawrence sa sarili habang lumuluha. Ano bang kasalanan ko para maranasan ang lahat ng ito? Habang umiiyak, napansin niyang dumaan ang ilang mga tao. May mga tumigil at tinignan siya, ngunit walang lumapit upang tulungan siya. Pakiramdam ni Lawrence ay muli na naman siyang iniwan at inabandona ng kanyang pamilya. Nang mag-umaga, nagising si Lawrence sa ingay ng mga sasakyan at mga taong naglalakad. Nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kalsada, pagod at gutom. Kailangan kong bumangon, bulong niya sa sarili. Hindi ako pwedeng sumuko. Nagpunta siya sa palengke.
Umaasang makakahanap ng trabaho o kahit anong paraan upang makaraos. Lumapit siya kay Mang Ben, ang tendero ng karne, at nagmakaawang tulungan siya. Mang Ben, pwede po ba akong magtrabaho sa inyo? Kahit anong trabaho po gagawin ko, sabi ni Lawrence na may halong pag-asa. Lawrence, pasensya na. Hindi ko rin kayang magdagdag ng tauhan ngayon, mahina ang kita, sagot ni Mang Ben habang umaalog ang ulo. Nawala ng pag-asa si Lawrence at naglakad-lakad pa sa palengke. Lumapit siya sa ilang tendera ngunit lahat ang sagot ay pareho. Pasensya na Lawrence, hindi rin namin kaya, sagot ni Manang Shot. Pagod at gutom, naglakad si Lawrence pabalik sa kalsada kung saan siya natulog. Ano na ang gagawin ko ngayon? Tanong niya sa sarili habang umiiyak muli. Pakiramdam niya ay wala nang natitirang pag-asa. Sa mga sumunod na araw, natutunan ni Lawrence na mamalimos sa kalsada. Lumalapit siya sa mga tao. Nagbabaka sakali na may magbigay ng kaunting pera o pagkain. Kuya, pahingi naman po ng barya, madalas niyang sabihin sa mga dumadaan. Isang araw habang naglalakad siya sa isang mataong kalye, may isang lalaking lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo rito, bata? Tanong ng lalaki na may halong pag-aalala. Naghahanap po ako ng makakain, sagot ni Lawrence na hindi na may tago ang gutom at pagod. O ganun ba, tara sumama ka sa akin. May kakilala akong pwedeng tumulong sa'yo, sabi ng lalaki habang inaakay si Lawrence. Dinala siya ng lalaki sa isang maliit na bahay kung saan nakatira ang isang matandang babae. Aling Nena, may batang nangangailangan ng tulong, sabi ng lalaki. O halika iho, pasok ka, sabi ni Aling Nena na may ngiti. Anong pangalan mo? Lawrence po, sagot ng bata habang papasok sa bahay. Lawrence, dito ka muna pansamantala, tutulungan ka namin, sabi ni Aling Nena na may halong pagmamalasakit. Bagaman pansamantala lamang ang kanilang tulong, naramdaman ni Lawrence ang init ng pagtanggap ng mga taong ito. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan niyang hindi sumuko at patuloy na lumaban sa buhay. Habang lumilipas ang mga araw, natutunan ni Lawrence na magtiwala muli sa mga tao. Bagaman iniwan siya ng kanyang ina at ni Aling Teresita, natagpuan niya ang bagong pamilya sa mga taong handang tumulong sa kanya. Sa bawat araw, natutunan niyang harapin ang bawat pagsubok na may tapang at pag-asa. Babalik ako sa karinderya balang araw, bulong niya sa sarili. Gagawin ko ang lahat para mabawi ito at matupad ang mga pangarap namin ni Nanay Teresita. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Lawrence na hindi hadlang ang kahirapan upang makamit ang tagumpay. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, nanatili siyang matatag at puno ng pag-asa. Sa tulong ng mga taong nakilala niya, natutunan niyang muling mangarap at patuloy na magsumikap upang makamit ang kanyang mga pangarap. At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, dala niya ang alaala ni Aling Teresita at mga aral na tinuro nito sa kanya. Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi siya nag-iisa at balang araw, makakamit din niya ang kanyang mga pangarap. Sa buhay ni pinasok ni Lawrence bilang isang batang kalye, natutunan niya ang kahalagahan ng pagharap sa hirap at pag-asa. Nalaman niya na ang lalaking nagdala sa kanya sa maliit na bahay ay si Joseph at si Aling Nena naman na nagkupkup sa kanya noon. Pareho silang pulubi at parehong ginagawa ang lahat para makasurvive. Si Joseph ang naging katuwang ni Lawrence sa pangangalakal, samantalang si Aling Nena ang nagsilbing ilaw ng tahanan, nagluluto at nag-aalaga sa kanila. Lawrence, tulungan mo ako dito sa pagkuha ng mga bote, utos ni Joseph habang nag-iikot sila sa kalsada. Opo, Kuya Joseph, masiglang sagot ni Lawrence. Nasanay na siya sa buhay sa kalye at kahit papaano natutunan niyang mahalin ang simpleng pamumuhay na ito. Kahit maliit lamang ang bahay nila na tila pinagtagpi-tagpi lang, ay napanatili itong malinis dahil sa pag-aaruga ni Aling Nena. Lawrence, nakahanda na ang almusal, tawag ni Aling Nena isang umaga habang nilalatag ang kanin at tuyo. Salamat po, Nay Nena, masiglang sagot ni Lawrence habang tumatakbo papunta sa mesa. Kahit simpleng pagkain lang ito, natutunan niyang pahalagahan ang bawat biyaya na natatanggap niya. Sa pangangalakal, natutunan ni Lawrence na hindi parating maganda ang buhay. Maraming beses na kasi na walang nakukuhang kalakal o kaya naman ay naaagawan pa sila ng iba. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nawalan ng pag-asa. Naisip niyang napakaswerte niya na nakilala niya si Aling Teresita at Aling Nena na nagkupkop at nagturo sa kanya. Isang araw habang naglalakad sila ni Joseph sa kalsada, nakasalubong nila ang mga batang palaboy.
Ang isa sa kanila ay si Tonyo, isang batang madalas siyang nakikita at nakakasalamuha sa tuwing nangangalakal siya. Kuya Lawrence, alam mo ba na may bagong tapon na gamit doon sa malaking tindahan? Tanong ni Tonyo habang tumatakbo papunta sa kanya. O tara, tignan natin. Sagot ni Lawrence na may halong pagkasigla. Naging magkaibigan sila ni Tonyo at madalas na nagtutulungan sa paghahanap ng kalakal. Tonyo, salamat ha. Hahati tayo sa kita. Sabi ni Lawrence habang tinitimbang ang kanilang mga nakuha. Walang anuman Kuya Lawrence, magkaibigan tayo. Sagot ni Tonyo na may ngiti. Isang araw habang naglalakad si Lawrence sa kanilang dating lugar, napadaan siya sa dating karinderya ni Aling Teresita. Nagulat siya nang makita na giniba na ito. Labis ang kanyang kalungkutan at napaluha siya. Ang dami kong alaala dito. Bulong ni Lawrence sa sarili habang nakatingin sa bakanting lote. Pangako na Teresita, gagawin ko po ang lahat para hindi masayang ang mga itinuro niyo po sa akin. Isang araw nakita ni Lawrence si Tonyo na umiiyak sa gilid ng kalsada. O Tonyo, ano nangyari? Tanong ni Lawrence habang lumalapit sa kaibigan. Ninakaw nila yung inipon kong pera para sana pambili ng uniform. Umiiyak na sagot ni Tonyo. Naawa si Lawrence sa kaibigan. Paano ka makakapag-aral kung wala kang uniform? Tanong ni Lawrence. May kakilala akong teacher sa isang public school. Siya ang nag-ayos ng mga dokumento ko. Kailangan ko lang pumasok sa eskwela pero madalas nila akong harangin dahil wala akong uniform. Pinagtatawanan pa ako ng mga kaklase ko. Paliwanag ni Tonyo. Napagdesisyonan ni Lawrence na siya na ang bibili ng uniform ni Tonyo. Tonyo, wag kang mag-alala, ako na ang bahala. Sabi ni Lawrence na may determinasyon. Gagastusin ko na ang kinita ko noong araw na ito at ang inipon ko na umaabot ng 700 pesos para sa uniform mo. Magmula sa polo, pantalon, medyas hanggang sa sapatos. Dagdag niya. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo, Kuya Lawrence. Sabi ni Tonyo na may halong pag-iyak. Makakapag-aral ka na, Tonyo, yan ang mahalaga. Sagot ni Lawrence na may ngiti. Labis ang tuwa ni Tonyo nang matanggap ang bagong uniform. Kuya Lawrence, salamat talaga, pangako. Mag-aaral ako ng mabuti. Sabi ni Tonyo habang yakap ang mga bagong damit. Nagpatuloy ang buhay ni Lawrence bilang mangalakal sa loob ng isang taon. Noong 16 na siya, sinabihan siya ni Joseph na may kilala siyang naghahanap ng katulong sa isang restaurant. Lawrence, kilala ko yung may-ari ng restaurant na yun. Naghahanap sila ng katulong, baka gusto mong subukan. Sabi ni Joseph. Opo Kuya Joseph, susubukan ko po. Sagot ni Lawrence na puno ng pag-asa. Sa restaurant, tinesting ang husay ni Lawrence sa pagluluto. Lawrence, magluto ka nga ng isang putahe. Sabi ng chef habang binabantayan siya. Pagkatikim nila, sumang-ayon sila na masarap ang luto ni Lawrence pero hindi pa ito sapat para maging chef siya sa lugar. Magaling ka Lawrence pero kailangan mo pang matuto. Pumapayag akong maging katulong ka ng chef para matuto ka. Sabi ng may-ari ng restaurant. Labis po akong nagpapasalamat, gagawin ko po ang lahat para matuto. Sagot ni Lawrence na puno ng tuwa. Nagtrabaho na si Lawrence sa restaurant. Madalas ay nakakausap pa rin niya si Tonyo. Ngunit isang araw nagpaalam na ang bata. Kuya Lawrence, aalis na po ako. Lilipat na kami ni teacher sa Makati. Inampon niyo po ako para mas madali ang pag-aaral ko. Sabi ni Tonyo na may halong lungkot at saya. Tonyo, huwag ka malungkot. Masaya ako para sa'yo. Mag-aral ka ng mabuti ha. Alam mo, pangarap ko lang yan dati pero ikaw, natutupad mo yung gusto mo. Sagot ni Lawrence habang pinipigil ang luha. Opo kuya, pangako. Salamat po sa lahat. Hindi ko po makakalimutan ang tulong mo. Sabi ni Tonyo na may luha sa mga mata. Mag-ingat ka palagi Tonyo. Gawin mo ang lahat para matupad mo ang mga pangarap mo. Sagot ni Lawrence habang niyayakap ang kaibigan. Lumipas ang mga buwan. Naging mas masaya si Lawrence sa kanyang bagong trabaho. Natutunan niya ang iba't ibang mga teknik sa pagluluto at naging malapit sa mga kasamahan niya sa restaurant. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan niya, nanatili siyang matatag at puno ng pag-asa. Isang gabi, habang nag-iisip sa harap ng kalan, naalala niya ang mga aral na itinuro sa kanya ni Aling Teresita. Nay, sana proud po kayo sa akin. Bulong ni Lawrence sa sarili. Ginagawa ko po ang lahat para hindi masayang ang mga tinuro niyo sa akin. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang pangarap ni Lawrence na maging isang magaling na chef
Alam niyang hindi madali ang daan patungo sa tagumpay, ngunit hindi siya sumusuko. Sa tulong ng mga taong nakilala niya, natutunan niyang magpursige at mangarap ng mas mataas. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, dala niya ang alaala ni Aling Teresita, Joseph, Aling Nena at Tonyo. Ang kanilang pagmamahal at pagtitiwala sa kanya ang naging inspirasyon upang patuloy siyang lumaban at magtagumpay sa buhay. Para sa inyo ang lahat ng ito, sabi ni Lawrence habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho. Pangako, gagawin ko ang lahat para matupad ko ang ating mga pangarap. Lumipas ang mga taon at patuloy ang pagtatrabaho ni Lawrence sa restaurant. Naging katuwang siya ng chef. Natutunan niya ang mga kailangang kaalaman at sa huli, naging isa na siyang mahusay na cook. Kahit na hindi nakapag-aral, alam ni Lawrence ang mga teknik at pamamaraan upang gawing masarap ang kanyang mga niluluto. Dahil dito, tumaas ang kanyang sweldo at unti-unting naging maayos ang kanilang buhay. Isang gabi habang nag-uusap sila ni Joseph sa bahay, sinabi ni Lawrence, "Kuya Joseph, iniisip ko pong lumipat tayo ng bahay. Matanda na si Nena at gusto kong maging mas komportable siya." "Mukhang magandang idea yun, Lawrence," sagot ni Joseph. "Matagal-tagal na rin tayong nagtitipid. Pwede na tayong lumipat sa mas maayos na lugar siguro." At yun nga ang kanilang ginawa. Nakalipat sila sa isang maliit ngunit maayos na bahay. Si Aling Nena, dahil sa kanyang katandaan, ay hindi na pinakilos pa ng bahay. Samantala si Joseph ay nagtrabaho bilang security guard sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Lawrence. Ang kinikita nilang dalawang ginagamit nila para sa kanilang mga gastusin. "Lawrence, ang laki ng ipinagbago ng buhay natin," sabi ni Aling Nena isang gabi habang kumakain sila ng hapunan. "Opo, Nay. Lahat po ng ito ay dahil sa inyo. Kung hindi niyo po ako kinupkup noon, hindi ko po alam kung ano na ang nangyari sa akin," sagot ni Lawrence na may halong emosyon. "Huwag mong kalimutan, Lawrence. Ikaw ang nagtatrabaho ng gusto. Dapat kang maging proud sa sarili mo, ha?" sabi ni Aling Nena habang hinahaplos ang kamay ng binata. Lumipas pa ang mga taon at nakaipon na si Lawrence ng sapat na pera. Nais niyang bilhin ng lupa kung saan nakatayo ang dating karinderya nila ni Aling Teresita. Nabalitaan niya na matapos itong pag-iba ng mga anak ni Aling Teresita, ibinenta ang titulo ng lupa. Kalaunan tinayo nito ng isang bagong karinderya. Ngunit dahil hindi na kontento ang mga dating customer ni Aling Teresita sa lasa ng pagkain doon, unti-unti itong nalugi hanggang sa tuluyan ng magsara. "Kuya Joseph, bala ko pong bili ng lupa kung saan dati ang karinderya ni Nanay Teresita ko," sabi ni Lawrence isang gabi habang nag-uusap sila ni Joseph. "Talaga, Lawrence, magandang idea yan. Pwede mong tuloy ang pangarap ni Nay Teresita mo katulad ng lagi mong kanikwento sa akin dati," sagot ni Joseph na may halong tuwa. Nang makaipon si Lawrence ng sapat, binili niya na ang lupa at nagtayo ng bagong negosyo. Sa simula, kinabahan siya ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. "Kaya natin to," bulong niya sa sarili habang tinitignan ng bagong tayong karinderya. Dahil sa masarap ang luto ni Lawrence, mabilis na sumikat ang kanyang karinderya sa lugar. Ang mga dating customer na Aling Teresita ay bumalik at nagsama pa ng kanilang mga kaibigan at pamilya. "Lawrence, ang sarap talaga ng luto mo. Naaalala tuloy namin sa Aling Teresita kapag nagluluto ka," sabi ng isang matandang lalaki habang kumakain ng adobo. "Naku, salamat po. Marami po akong natutunan kay Nanay Teresita hanggang ngayon hindi ko pa rin po nalilimutan," sagot ni Lawrence na may ngiti. Madalas ay naaalala ni Lawrence ang kanyang nakaraan, lalo na kapag nakaupo siya sa tabi ng karinderya at nagmamasid sa mga taong kumakain. "Hindi ko akalain na lampas 2 dekada na pala ang lumipas mula nung kupkupin ako ni Nanay Teresita," bulong niya sa sarili. Isang gabi habang nagpapahinga si Lawrence sa kanyang maliit na opisina sa likod ng karinderya, napaisip siya sa lahat ng kanyang pinagdaanan. "Nay Teresita, Nay Nena, Kuya Joseph, para po sa inyong lahat ng ito. Hindi ko po kayo bibiguin," bulong niya sa sarili habang nakatingala sa kalangitan. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Lawrence na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa pagmamahal at pagtitiwala ng mga taong nakapaligid sa kanya. Alam niyang malayo na ang kanyang narating mula sa batang kalye na iniwan ng isang nanay, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang mga aral at pagmamahal na itinuro sa kanya ni Aling Teresita. Isang araw, habang abala si Lawrence sa pagluluto, dumating si Joseph sa karinderya. "Lawrence, may bisita ka,"
Sabi ni Joseph na may ngiti. Sino po? Tanong ni Lawrence habang pinupunasan ng kamay si Apron. Lumabas ka, tignan mo. Sagot ni Joseph. Lumabas si Lawrence at laking gulat niya nang makita ang maraming dating customer ni Aling Teresita na may dalang mga regalo. Lawrence, gusto ko naming pasalamatan sa pagpapatuloy ng tradisyon ni Aling Teresita. Napakaganda ng ginawa mo sa karinderya, sabi ng isang matandang babae. Naku, maraming salamat po. Hindi ko po magagawa ito kung hindi dahil sa suporta ninyo. Sagot ni Lawrence na halos maiyak sa tuwa. Habang pinagmamasdan ng mga tao sa kanyang karinderya, napagtanto ni Lawrence na natupad na niya ang kanyang mga pangarap. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, nagtagumpay siya at naging inspirasyon sa marami. Para sa inyo po ang lahat ng ito, Nay Teresita. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa mga bituin sa kalangitan. Mula sa pagiging isang batang kalye, ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante si Lawrence. Ang kanyang karinderya ay nagsilbing patunay ng kanyang sipag, tiyaga at pagmamahal sa kanyang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa puso at isipan niya, kasama niya ang mga taong nagmahal at nagtiwala sa kanya mula sa simula. Lumipas ang mga taon at naging maayos ang takbo ng karinderya ni Lawrence. Ngunit isang araw sa kasamang palad, isang masaklap na pangyayari ang naganap. Habang nakaupo si Lawrence sa kanyang opisina, narinig niya ang ingay mula sa labas. Agad siyang tumakbo palabas at nakita ang kaguluhan. May mga magnanakaw na sumalakay sa kanyang karinderya at sinimot ang lahat ng kanilang kinita. Hindi lamang sa araw na iyon kundi pati ang buong kinita ng isang buwan. Katapusan na noon kaya't umabot sa 100,000 ang nawala. Kuya Joseph, ano nangyari? Tanong ni Lawrence habang hinahanap ang kaibigan. Ninakawan tayo, Lawrence. Sinimot nila ang lahat. Sagot ni Joseph na may halong pagkabigla at galit. Umupo si Lawrence sa gilid. Halos hindi makapaniwala sa nangyari. Paano tayo babangon mula rito, Kuya Joseph? Ubos ang lahat ng kinita natin. Sabi ni Lawrence habang napahawak sa kanyang ulo. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Lawrence. Alam kong mahirap ito pero kakayanin natin. Sagot ni Joseph habang inahaplos ang likod ni Lawrence. Habang nag-iisip si Lawrence ng paraan upang makabawi, bigla na lamang may pumasok sa karinderya. Kuya Lawrence! Tawag ng isang pamilyar na boses. Tumingin si Lawrence at laking gulat niya nang makita ang isang matangkad at maayos na lalaking nakangiti. Tonyo? Ikaw ba yan? Tanong ni Lawrence na hindi makapaniwala. Opo, Kuya Lawrence, di niyo pa rin po ako nakakalimutan. Ako nga. Sagot ni Tonyo na may ngiti sa kanyang muka. Nabalitaan ko po ang nangyari sa inyo kaya't nandito ako upang bumawi sa inyo. Napalood si Lawrence at niyakap si Tonyo. Tonyo, hindi ko akalain na babalik ka. Ano nangyari sa'yo? Tanong ni Lawrence habang pinipigilan ng luha. Umayos naman po ang buhay ko, Kuya Lawrence, dahil sa tulong mo. Nakatapos ako ng high school at may nag-offer sa akin ng scholarship sa University of Colorado sa Amerika. Dito na rin ako nagtrabaho bilang business director. Kwento ni Tonyo. Hindi ako makapaniwala, Tonyo, napakalayo na nang narating mo. Sabi ni Lawrence na may halong tuwa at lungkot. Kuya Lawrence, dala ko po ang isang cheque na naglalaman ng 5 milyon. Sabi ni Tonyo habang iniaabot ang sobre kay Lawrence. Bala ko pong bilhin ng karinderya mo at gawing isang restaurant. Pero gusto ko ring i-hire ka bilang chef ng establishmento. Tonyo, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sagot ni Lawrence na halos maiyak sa tuwa. Napakalaking tulong nito sa amin. Gusto ko ring makatulong sa inyo, Kuya Lawrence. Tulad ng pagtulong mo sa akin noon. Tinulungan mo ako mapag-aral kaya't gusto kong ibalik ang kabutihang iyon. Sabi ni Tonyo. Agad na pumayag si Lawrence. Tonyo, maraming salamat. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay ang ating negosyo. Nagbukas ang kanilang restaurant at pinangalan ng Teresitas bilang parangal kay Aling Teresita. Si Lawrence ang nagluluto. Si Joseph ang guard at si Tonyo ang may-ari. Nag-hire din sila ng mga tauhan bilang tagaluto at tagatulong. Kuya Joseph, kaya natin to. Sabi ni Lawrence habang nag-aayos ng mga sangkap sa kusina. Oo, Lawrence. Sa tulong ni Tonyo, magtatagumpay tayo. Sagot ni Joseph na may ngiti. Mabilis na sumikat ang restaurant dahil sa masarap na luto ni Lawrence. Maraming tao ang dumadayo para tikman ang kanilang mga putahe. Lawrence, napakasarap talaga ng adobo mo. Parang bumalik ako sa panahon ni Aling Teresita noon. Sabi ng isang matandang customer. Salamat po. Ginagawa ko po ang lahat para mapanatili ang kalidad ng luto ni Nay Teresita. Sagot ni Lawrence na may ngiti. Isang gabi, habang nagpapahinga si Lawrence sa opisina,
Napaisip siya sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Natutunan ni Lawrence na ang tunay na tagumpay ay nasa puso at isip ng bawat taong nagsusumikap at nagmamahal. At sa bawat araw alam niyang hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa kanya mula sa simula. At sa bawat takbang na kanyang tinatahak, dala niya ang alaala ng mga taong naging bahagi ng kanyang buhay.